Pumalag si Senate President Tito Soto sa mga pahayag ng China na isang political stunt ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng China laban sa Pilipinas. Tila gusto raw ng Chinese Embassy na manahimik ang mga senador. Sa gitna naman ng palitan ng mabibigat na salita, panawagan ni Chinese Ambassador Jing Quan, mag-usap ang Pilipinas sa China para maayos na ang issue. May unang balita si JP Soriano. Tinawag na political stunt ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes ang mga ginagawa ng mga mambabatas na aniyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Ching Chuen na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas ang mga aniyay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinrotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo sa Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Inakusahan daw ni Xi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Xi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na mahigit isang dekada ng pilit binubuo. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors na mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Ito ang unang balita, JP Soriano, para sa GMA Integrated News.